Hi guys! Welcome back to my channel. This is Lovely K. At kung bago ka lang sa aking channel, please do not forget to subscribe to my channel. And today's video guys is I'm going to share with you kung paano kami nagkakilala ng asawa ko at saan kami nagkakilala ng asawa ko. Kasi maraming mga nagpi-PM sa akin sa Facebook, from YouTube, na nagtatanong paano ko siya nakilala, ano yung story namin. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung nakakakilig naming story. And also, marami din nagtatanong sa akin kung bakit hindi ko nakakasama sa video ang asawa ko. Guys, ang Turkish po, ang asawa ko is masyado siyang ayaw niya magpapakita sa video at ayaw niya ma-include sa aking video. So, I respect that. So, okay guys, let's continue guys. But before that, mag-intro muna tayo. So yan guys, welcome, and we will talk about how we met, how I met my husband, and where we met. So yan na nga guys, saan nga ba kami nagkakilala ng asawa ko at saan ko ba siya na-meet? At paano kami nagkakilala, paano ba kami nagkakilala ng asawa ko at saan ko siya na-meet? Okay. Guys, nagkakilala po kami ng asawa ko sa Cyprus, sa North Cyprus. He was working there also, I worked there. And then we met in one of dating site, which is OkCupid. Ayan. Yung OkCupid na yan guys is very legit po siya. Yan guys, website na yan is very legit siya guys. Actually wala akong alam na mga ganyang dating site, But one of my friend from Cyprus, guys, one of my friend nga si Cherry, yun nga yung sabi niya sa akin, alam mo, why not hindi ka mag-download ng dating site na to? Kasi this is a legit. Also, I find my boy from here, and some of them are not good, some of them are good also. But of course, you have to be careful and you have to choose which one you have to talk. So, kasi sabi niya, binigyan niya ako ng mga idea kasi I don't have any idea about the dating site. And also, I'm afraid na makipag-usap ako sa mga stranger na hindi ko naman kilala. So I have no idea that time. So, siya yung nagsasabi sa akin, step by step, sabi niya, malalaman mo naman, maraming mga bastos dyan, maraming mga hindi mga, yung parang, kasi ang isip ko noon about sa mga ganyang mga dating site is about, ang isip ko dati doon is, parang ano lang siya, yung kung gusto mo lang, yung parang sa mga babaeng nag-aano ng aliw, pero hindi pala. So, kasi, mas naintindihan ko siya, kasi, nagtanong-tanong din ako dun sa mga boys, na mga, na, yung dating sites na yun is not about, yung parang naghahanap ka lang ng paglilibangan mo. Hindi pala. Kasi, some of the boys, like, yung mga busy sa work, yung mga ganyan, yung wala silang time. At saka yun din pala, yung way nila para magkaroon sila ng, o para makamit sila ng girl. Kasi, hindi naman pwede na, pag nakakita ka ng girl, sa labas, kumakain sa restaurant, lapitan mo, parang parang shy silang gano'n, na gano'n ang gagawin nilang step para makakuha ng girl. So, yun pala yung way ng mga lalaki para makakuha ng girl. Kasi marami pala naman doon na mga hindi naman pala gano'n, hindi, yung matitino, maraming matitino doon. So, yun guys, pinuntahan ko yung asawa ko, nagkakilala kami, nag-usap kami, and first day expression ko sa kanya, bigla ako, ano ako sa kanya, parang, na-inlove ako sa asawa ko sa kanyang unang-unang date namin. Ito yung picture namin yan. Unang-unang date namin yan. Unang-unang pagkakilala namin. Diyan kami nagkakilala. So, ito yung aming unang-unang araw ng aming pagkakakilala at pagkikita. Ayan. So, nag-meet kami sa isang expensive restaurant. Tapos, pagbaba ko ng car guys, pinagbukas ako ng waiter, and then, lahat ng ganyan, yung lahat ng hilira, yung from doon sa door ng ng restaurant, tapos going to sa kanya, puro mga waiter, tapos gumanan sila, ganyan. Parang ganyan pala, ginaganyan nila yung parang
eto si Ana, tas grabe, alam niya, hiyang-hiya ako, namula ako na hindi ko alam, parang, oh my God, this is my first time, sabi kong ganun. So, na-inlove ako talaga sa asawa ko, sa mata niya, kasi kulay green. Tapos, like, oh my God, ano ba yan? Yun ang unang-una kong nakita, yung mata niya agad. So, yan guys, parang, tas, nung, tapos, parang, ano na ako sa kanya, parang iba na yung pakiramdam ko sa kanya, parang ang gaan niya, tapos napaka-humble niya. Ayun, so yun ang unang-una ko na anahan sa kanya, wala siyang bisyo, wala siyang tapos napaka-humble niya, hindi siya nag-open sa about na tapos ayaw niya pag-uusapan yung past, sinabi ko na may anak ako, ganyan, bla bla bla, sabi niya, I don't care, basta I like you, sabi niya ganyan. So, the next week, nung next week na, may plan ka nga kami nung manager na mag-meet kami. Pero ang sabi ko, sinabi ko yung totoo na sabi ko, I'm sorry kasi mayroon akong na-meet kako na dalawa kasi, sinabi ko yung totoo na dalawa kayo na pinagpilian ko. So, I'm sorry na una siya, sabi ko. So, yun na, binla ko na siya. Tapos sabi niya, oh no, sabi niya, oh no, sabi niya ganun, okay lang, sabi niya gano'n. Pero gusto kitang ma-meet sa personal, sabi niya, just meet, or kaya just friends, sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi na. So, ayun na, binala ko na yung manager na yun. Pero, it's unfair kasi nakita ko yung manager na yun kasi pinuntahan ko siya doon mismo sa casino that time. Nakita ko siya at matangkad na lalaki, malaki yung katawan. Tapos, basta, gwapo siya. Gwapo din. So, yun na, nakita ko siya, pero hindi niya ako nakita. Wala siyang idea na ako yun. So, yun lang guys, ang story namin. Yung OkCupid, napaka-legit niyan guys. Diyan kami nagkakilala ng asawa ko. At super thank you ako dun sa aking friend na nag-introduce sa akin ng OkCupid. Kaya kami nagkakilala. So far, ngayon, 3 years na kami ng asawa ko. And I'm so thankful kasi mabait naman siya and may mga bagay na hindi lang kami napapagkasunduan, but overall mabait siya guys. So thank you so much guys for watching my video. I hope nakatulong ako sa mga nagpaplano na or naghahanap na ng mga naghahanap ng mga apam. So, ayan guys. Thank you so much for watching. Tsaka pala guys, yung OkCupid, it depends sa iyong place. Nag-detect yan sa place mo. For example, you are in Philippines or Hong Kong. So, yung mga nandoon lang, yung mga member ng OkCupid, doon din yun. So, hindi mo siya pwedeng ng place. Kunyari, gusto mo ng European, kunyari gusto mo ng European. So, hindi pwede yun, guys. Kung saan ka lang ng bansa nakabase, automatic yung OkCupid, madidetect yung place mo. So, yun, guys. I hope nagustuhan niyo yung story namin. So, thank you so much for watching, guys. I hope also, guys, subaybayan niyo pa ang aking mga video. And maraming salamat, guys. Thank you! Bye-bye!